Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang ating itatalakay at sobrang dami po ang mga nangyayari ngayong araw na ito. Okay, una nating pag-uusapan itong si Attorney Claire, meron siyang interview, okay? At tungkol po ito sa presensya ni First Lady Liza Araneta Marcos, okay? Kasi kumakalat ngayon sa social media na nasaan na ba si First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi namin makita-kita sa live kung ano man. Pero ayan, lumalaban itong si Attorney Claire. Lumalaban pa rin at alam mo naman, pinagtanggol talaga niya, no? So kayo nang humusga. Mamaya pakinggan natin itong interview ni Attorney Claire patungkol dito, okay? Ito, pangalawa nating pag-uusapan ito. Ako po ay nalulungkot dito para sa mga OFWs natin, okay? Kasi po meron pong ipinalabas na statement itong si Enrile, no? Itong legal advisor ni Bongbong, na itong ang tungkol sa zero remittance ng mga OFWs. Para namang sa tingin ko, in my opinion, parang tinatakot ni Enrile na merong kapalit na mangyayari kapag gagawin yang ng mga OFWs. Grabe naman. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ipagtanggol natin itong mga OFWs. Kasi po, demokrasya tayo. Bigyan natin ng karapatan ng ating mga OFWs kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang pera, di ba? Yun, mamaya pag-usapan natin yan. Eto, pangatlo nating pag-uusapan. Itong kasado na po ang mga rallies ngayong March 28, okay? Nagsulputan na po ang mga schedules ng mga rally sa March 28, 2025 kasabayan sa birthday ng ating pinakamagaling na presidente ng bansang Pilipinas, okay? So, kasado na po 'yan. Pero merong pero anong kabalastugan na naman itong ginagawa ng gobyerno? Siyempre, wala tayong magagawa dito kasi programa nila ito. Meron, di umano, it's not yet confirmed, but sinasabi ko lang ito dito sa vlog natin. Nagtatanong tayo dito, no? Magre-react tayo dito kung magiging totoo ito, okay? Na isasabay raw ng gobyerno, no? Itong programa ng DSWD. Ano ba yung programa ng DSWD? Siyempre, mamimigay ng ayuda, di ba? So, talagang isasabay nila dito sa March 28 birthday ni Tatay Digong na maglabasan yung tao dito ano bang ibig sabihin dito? Para gagamitin na naman itong mga tao ito sa mga ayuda na ito, parang walang po para kumonte lang po yung dadalo sa rally ng March 28, di ba? Wais itong gobyerno natin di ba? Pero this is not yet confirmed. I don't know kasi po ipapakita ko sa inyo ito. Binalita ito ng Yes FM, okay? So magre-react lang tayo kung if this will be true, okay? So hintay-hintay tayo. Kung natin, magawa ako ng reaction diyan kung ano yung mga posibleng mangyari, okay? At heto po, si Claire Castro na naman, lagi itong trending, itong attack dog ng Malacanang, itong si Attorney Claire pumapalag na naman itong si Attorney Claire. Ano bang Claire, ano bang pinalagan mo dito? Bakit raw merong peaceful gathering? Ito siguro yung dinescribe niya na mangyayari sa March 28, birthday ni Tatay Digong, okay? Sabi niya, bakit may peaceful gathering? Gawin niyo lang yan sa YouTube. Gusto niya, gawin raw natin, mag-live na lang sa YouTube. Bakit may peaceful gathering? At bakit sinasabi niyong peaceful gathering tapos BBM resign? Di ba? Yan ang sabi ni Attorney Claire, wala sa hulog. Magre-react ako dito. Okay? Magre-react ako dito kasi sablay ito Hindi mo pwedeng kontrolin ang mga opinion ng mga taong bayan. Kung sasabihin nilang BBM resign, may karapatan na rally, yan? Yung rally na yan, wala namang nakasaad sa batas natin na mali yung magrarally tayo. Wala namang mali kapag sisigaw ka ng BBM resign.
And that's your opinion. Gusto mo nang palitan ng presidente, di ba? Mamaya, kasi umiinit na itong ating mga balita eh. Okay, so ito yung pang-5 nating topic kasi ang daming topic natin ngayon ha. Ito, si Atty. Claire pa rin, trending na trending. Panibagong banat ni Atty. Claire Castro kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatanong niya ngayon, bakit si VP Sara raw nandyan sa The Hague, Netherlands? Inggit ka? Huwag kang mainggit. Ha? Sabi niya, bakit raw si VP Sara nandoon sa The Hague, Netherlands? Mas marami raw mga taong bayan ang nangingailangan sa kanya dito sa Pilipinas. So, tingnan nyo naman. Sobrang negative talaga. Wala na lang, talagang, sa tingin ko talaga, kinuha ito ng Malacanang para atakihin talaga ang mga Duterte. Ayan na negative na negative yung mga press briefing nila dyan sa Malacanang. Hindi na nga tayo nakakarinig ng mga good news dyan. Ito, last but not the least, okay? Ito, patungkol po ito sa impeachment na naman kay VP Sara na hiling na isomon si VP Sara, tinanggihan raw ng Senado. Iiyak na naman dito yung mga mga pinklawan at ang mga bangag eh. Okay, so mamaya itatalakay natin ito, pero bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Magising-gising itong mga bangag na ito, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi po importante po yan para ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, okay? Ma-update kayo kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live mismo ang ating channel. So, mahalaga na mag-subscribe tayong lahat sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Yan, nakasubscribe na ba? Yung mga bago pa lang, I hope na itong ingay ng aircon dito hindi maririnig. Okay? So, ito. Simulan natin dito. Itong interview, ipinagtanggol na naman ni Atty. Claire itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Tinatawag pa nga ito ni J. Guevara na second lady. Ingat, thank you nga pala sa sa SMNI kahapon po. Inimbita tayo sa SMNI na bilang guest po doon sa kanilang show ng Banateros. Thank you Boss Dada at Sir J. Guevara, Pastor Apollo Kibuloy at si Sir Banatbay, Master Judea. Thank you sa inyo sa imprunto na pag-invite bilang guest. Okay? So heto na nga, paayon kay J. Guevara, second lady itong si Atty. Claire. Maraming nalalaman eh. Ito panoorin natin itong interview ni Atty. Claire. Please set the record straight. Kahapon partner, binasya naman din nga ako. Doon kasi ako nagpasa nun eh. Ang sabi, bakit kayo naniniwala sa line ng Malacanang? Anong pruweba ninyo na nandito na sa Pilipinas si First Lady Liza Araneta Marcos? Ayun, ito na nga po di ba? Parang ang daming nagmamagaling, ang daming akala. Actually, Atty. Claire, hindi po sila nagmamagaling. Ang taong bayan po, gustong makita si First Lady Liza Araneta Marcos kasi may pumutok na issue doon eh. Hindi kasi basta-basta yung isyong pumutok. Hindi namin malaman-laman kung yun ay fake news o hindi. Ngayon, ang napapansin kasi nila Atty. Claire, wala silang nakikita na mismo video na gumagalaw yung katawan gumagalaw yung katawan ni First Lady, na meron talagang video. Lahat yung mga postings ng First Lady, lahat picture eh. I don't know kung inedit nyo yan o hindi ba yan inedit. I am not expert na para husgahan yan, pero picture lahat eh. Meron kasi magsasabi, ito eh, edited ito eh. So, patunayan nyo, di ba? Play. Sa palasyo, para sabihin. Kasi po, Atty. Claire, para matapos-tapos na yung issue na yan. Kakasawa na yung issue na yan eh. Play. Nawala dito ang First Lady. Actually, Lunes po dumating. Kung hindi pa ako nagkakamali, baka... Lunes po dumating. Nasaan yung picture niyo na Lunes dumating? Na,
Kasi siguro naman meron namang nakaabang na mga paparazzi dyan, di ba? Yung mga official photographers ng Malacanang, nakapapicture sana na talagang bumaba si First Lady ng eroplano, di ba? Huwag nyo sabihin sa barko siya sumakay. Walang picture eh. Ang mga picture niya, event na inakala na iba, yung mga picture na ito, throwback na ito eh. Mayroong mga ganyang mga sabi-sabi. I cannot confirm that, ha? Nagre-react lang po ako dito. Play. Mas maaga pa sa 5 o'clock yung paglanding ng aeroplano. Kasi by 5:58 po, moving na po siya from the airport going to her place. Wow. So, makikita na po ni Disney sa record yung sa manifesto yung pagdating niya sa Pilipinas. They can check it. Sabi ni Atty. Ter, you can check it raw. Meron raw mga records na na dumating raw kung anong oras. Puro yan sulat, Atty. Claire. Ipakita mo yung video. Video ang, alam mo, Atty. Claire, yung hinahanap po ng taong bayan, video. Hindi po, walang katotohanan yung sasabing wala po dito sa Pilipinas. Ang First Lady. Ayon yan kay Atty. Claire, hindi raw katotohanan yung si First Lady raw, wala dito sa Pilipinas. Hindi raw totoo. Atty. Claire Castro, naniniwala siya na nandito sa Pilipinas si First Lady Liza Araneta Marcos. Well, Atty. Claire, kahit anong sasabihin mo, mag-aantay at mag-aantay ang taong bayan, ang inang ebidensya. Ebidensya po ang hinahanap ng taong bayan. Kung talagang nandito siya. Okay, wag puro picture. Gusto ng taong bayan ng video. Sige nga, pumunta nga daw si F. Eliza diyan sa mga press briefing mo sa Malacanang. Tingnan natin, di ba? Para mapahiya naman yung mga nag-aakusa na wala siya dito sa Pilipinas, di ba? Para maputol na yung issue na yan eh. End the issue by giving evidence. Ipakita yung activity. Baka may activity siya today, di pa-cover niyo yung activity niya para in the flesh makita siya ng... Kasi tama itong tama itong news reporter na ito yung news anchor na ito Baka may activity siya ngayon. I-cover nyo. Videohan nyo. Bakit hindi nyo kaya yan? Nagtatanong ang taong bayan. Tinatawag ba ng ganun yun? Kailangan po ba talaga? Ganito po hihingi po ako ng pahintulot muna kasi ang usapan po kasi dito hindi naman po talaga siya dapat ang lumalabas. Sabi nga niya, hindi po siya dapat ang Pangulo ang nasa ayan, naputol yan na kasi ganito sa Facebook ko ito nakuha So yun raw, dapat hihingi raw sana ng pahintulot muna bago ipakita raw yung mga videos ng mga event niya. Ay nako. Ay sus, i-end nyo na yung issue na yan. Sus ko, tapusin nyo na yan. Ipakita nyo na yung video. Ay nako. Walang katapusang issue dyan Ano ba talaga ang katotohanan? Nandito ba siya sa Pilipinas? Or totoo yung mga chismis na na-detain siya doon sa Amerika? Ay, hintayin natin yan. Okay? Ito. Pag-usapan natin ito. Yan. Ito ay isinare ni Sas Rogando Sasot, ang ating pinaka-matalinong vlogger sa bansang Pilipinas. Okay? Na parang tinatakot na ni Lolo Enrile itong mga OFWs, dahil nga sa mga kumakalat na movement ng mga OFWs na gawin nilang zero remittance for how many days ba yan? 3 days yata yun, 4 days pa yun. Okay? That includes the day sa birthday po ng former President Duterte natin. Okay? Siyempre, yung zero remittance na yan, malaking impact yan sa bansang Pilipinas. Alam po natin na isa sa mga
pinaka matatawag nating bumubuhay sa ating ekonomiya ay itong mga OFWs natin. Okay? Especially, yung magpapadala ka ng pera sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas, no? Malaki po yan na makukuha ng mga benefits po ng sa gobyerno. Okay? So, I don't know if yung tama ba yung term na ginamit ko, benefits, o basta i-zero remittance ng mga OFWs to show love and support, no, kay former President Duterte, na hindi nila nagugustuhan ang kalagayan ngayon ni Tatay Digong. Kasi po, ang mga OFWs natin galit na po dito sa Administrasyong Marcos. Kasi naniniwala sila na pinopolitika itong si Duterte dito sa mga Marcos. Kaya merong mga movements na zero remittance. Tayo naman dito, as what sa mga Banatero said ni Boss Dada, na hindi naman natin ini-encourage ang mga OFWs natin na gawin ito. Pero meron po tayong tinatawag na demokrasya. E di pera na yan ng mga OFWs. Hayaan natin sila kung ano yung gawin nila dyan sa pera nila. Diba? Kasi po, kinoconsider na yan ng mga OFWs. Sinasacrifice nila ang kanilang kamag-anak dito sa Pilipinas, yan sa zero remittance na yan, para ipakita sa gobyernong ito na dapat ibalik si former President Duterte sa Pilipinas. Okay? Pero, heto po, nagre-react na po si Sasrugando Sasot dito kay Juan Ponce Enrile. Okay? Kasi may si Enrile parang kinakampihan rin niya masyado itong Administrasyong Marcos Sabi niya ni Sasrugando Sasot dito, naku mga OFWs, babawasan daw kayo ng privileges kapag tinuloy nyo yung no remittance protest ninyo. Kasi po, ginawa pong protest ito ng mga OFWs Magaling rin na mag-isip itong mga OFWs ba, na parang ganti nila sa gobyerno sa ginagawa nila kay Duterte. Okay? So, sa tingin ko, nung nag-live kami doon sa Banateros kagabi, sabi ko nga doon sa mga Banateros na parang natataranta na po itong Malacanang, natataranta na po itong Administrasyong Marcos dahil itong language na ito at itong movement na ito ng mga OFWs, no? Medyo seryoso na po ito. Ito yung nagpapatunay po na nagkaisa na po ang mga OFWs natin, di ba? Ito yung ito yung reaction po ni Juan Ponce Enrile na parang tinatakot niya ang mga OFWs This is a humble and solicited reminder to our social and political leaders. So, humble advice raw to niya, itong ginagawa niya ito Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of the advice to the OFWs. Ako, Enrile, sa tingin ko naman, wala namang sigurong nag-advise sa kanila. Duda ako rito, lumabas lang ito sa kanilang mga isipan. Ito, kung sasabihin ninyo na parang imposible yan doon, hindi. Alam na mga OFWs natin na ano yung impact nila sa ekonomiya natin. So, noong nalaman po, siguro merong nakapagsabing isang OFWs, siguro sa social media, o hindi ko alam kung sinong nagpasimuno dito, na-realize rin ng mga OFWs na tama. Ito yung pagkakataon na ipakita natin sa Administrasyong Marcos na dapat ibalik natin si Duterte sa Pilipinas by doing this no remittance protest. Di ba? So, Enrile, hayaan mo sila. Demokrasya tayo. Pera nila yan Di ba? Walang nag-ano dyan. Walang
nag-influence sa kanila na gawin yan. Ha? Siguro naisipan na lang yan ng mga karamihan sa kanila. And we are not just talking here OFWs from The Hague. We are talking here na mga OFWs sa iba't-iba't ng parte ng mundo. Di ba? Ako nga ay natutuwa eh. Sa totoo lang natutuwa ako kasi po hindi ko inakala ha na magising yung taong bayan. This is the first time na nakita natin na ang bayan natin nagkaisa dahil kay former President Duterte. Okay? Ito, patuloy. As I said before, tama ba? As I said before, for every action, there is always a possible counter-action. Di ba? Advice ito na parang, sa my opinion, parang tinatakot ni Enrile ang mga OFWs na parang sinabi niya na huwag niyong gawin yan kasi merong mangyayari kapag gawin nyo yan. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of OFWs and follow the advice. Parang isuspend raw yung mga privileges ng OFWs kapag posibleng kung gagawin nila ito. Ang sa akin lang naman, Enrile, yung mga privileges ng mga OFWs, wag ninyong galawin yan. Kasi po, ganyan na ba tayo kadiktador? Na pati ang mga sahod ng mga OFWs, pakikilaman ninyo? Di ba? Kagaya rin yan ng yung mga jeepney drivers nagrarally sila, ayaw nilang mamasada kasi nag-strike sila. Ganun, it's just same. It's the same. Sila nga yung nagsasakripisyo Di ba? Pero alam nyo kasi, naaapektuhan na kayo Di ba? Kaya nga, instead na re-resbakan nyo itong mga OFWs natin, gumawa kayo ng tama. Nasa inyo yung sa ako in my opinion nasa inyo yung medyo depekto Kayong gobyerno merong depekto Nagagalit na po ang mga OFWs dahil po sa mga hindi tama na procedure sa pag-aresto nyo kay Tatay Digong. Di ba? Do not control the OFWs. Meron tao yung tinatawag na demokrasya. Set them free. Kung ano gagawin nila dyan. Di ba? Ano pa? Nasaan na tayo? So, nandito na tayo sa suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempted from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempted from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. So meaning to say, kung gagawin raw ito ng mga OFWs, syempre, may gagawin raw siguro ang Kongreso para yung mga privileges nila ay mawala ito. Ako ito lang yung payo ko sa mga government officials. Remember, sino ang dahilan? O ano ang dahilan? Bakit nandyan kayo ngayon sa pwesto ninyo?
naging congressman kayo, presidente ng Pilipinas, vice presidente, senador, dahil po binoto kayo ng taong bayan. Baka nakakalimutan ninyo na kayo po ay servants ng taong bayan. Hindi kayo bossing namin. Hindi kayo mga amo namin. Prangkahan ko kayo, ha? Hindi po kayo amo namin na gagawin nyo ang gusto nyo sa amin. Kasi unang-una, kami, taong bayan, OFWs, lahat ng mga Pilipino ang nagpapasahod sa inyong mga government officials. Mahiya-hiya naman kayo. Kung itong mga privileges na ito ay nandyan yan para sa OFWs, kasi po merong rason yan. Hindi po basta-basta privileges yan. Hindi nyo naranasan kasi ang hirap ng dinaanan ng mga OFWs. Kaya easy mo lang sasabihin ito, Enrile. Mayaman ka eh. Mayaman ka kasi kaya sasabihin mo yan ganito. Hindi mo nafe-feel kung ano yung struggle nila, mga OFWs. Lahat ng mga struggle nila, namimiss nila ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, tapos binabudget pa nila ang kanilang sahod. Kaya itong mga privileges na ito yung mga dahilan. Di ko na maintindihan itong administrasyong Marcos eh. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, ang mga OFWs po ay heroes ng ating bayan. Pero dito sa administrasyong Marcos, para sa kanila, ang mga OFWs po, kontra na nila. Bakit hindi nyo matanggap-tanggap na merong mga pagkukulang na ginagawa ninyo sa administrasyon? Pakinggan nyo naman ang mga OFWs kung anong hinanaing nila. Di ba? Yun lang. So, itong sinasabi ni Enrile, no? Wala. Sablay, sa totoo lang. Okay? So, OFWs, no? Good luck sa inyo. Mag-ingat-ingat po kayo. At God bless sa inyong lahat. I wish you all the best, no? Sa pagmamahal nyo kay former President Duterte. Okay? Okay, ito. Punta tayo dito sa itong rally na gaganapin na March 28, no? Na big celebration ng birthday ni Tatay Digong. Sinabayan ang programa para naman mahati-hati yung tao para walang pumunta doon sa mga rally, di ba? Kasi po ang administrasyong Marcos natataranta na sila eh. Kitang-kita na nila sa social media, no? Kasi hindi naman natin maaasahan ang mainstream media ngayon eh. So nakita nila sa social media na talagang ang dami na po na nagmamahal kay Tatay Digong. Okay, especially sa birthday niya, sinasabay nila itong pamimigay ng ayuda, no, para ma-distract rin naman ito. Ito yung balita na yan eh. Yan, ito. Yan. Nilabas ito ng Yes FM Cagayan de Oro, no? I hope na hindi ito totoo kasi nakuha ko lang ito sa social media, pero legit naman yung yung pinagkukunan natin ng balita at nag-attach pa sila ng mga Xerox copies, siguro ito o dokumento po ng gobyerno. So ito pong nakalagay sa balita na Yes FM Cagayan de Oro, in the time for the worldwide rally of supporters of the upcoming birthday of ex-President Rodrigo Duterte on March 28, 2025, who is now locked in ICC, The Hague, Netherlands. There is a statement today, ngayong araw na ito kahapon ito kasi one day ago kahapon meron silang statement. According to the memorandum allegedly released from the Office of the Executive Secretary, wherein it is the rule of conducting simultaneous national ayuda payouts
of the Department of Social Welfare and Development from March 26 to 28 until the end of the month. Di ba? Sasabayan ito kasi 28 yung birthday ni 26, 27, 28 until the end of the month daw. Okay? So, ang tanong dito, sinadya ba nila ito? Kung itong balita na ito, totoo ito, sinadya ba nila ito? It is estimated that up to a total of 2 billion pesos will be allocated to the government of this purpose. As of this posting, ginaklaro pa kung unsa kini katinuod. Ayan. So, sabi sa Tagalog pa, kiniklear pa nila kung itong balita na ito ay totoo. So, sana naman hindi totoo, no? So, binabasa ko lang ito kasi what if mangyari ito, 'di ba? So, magre-react tayo. So, assuming na totoo to. I believe, duda ko dito maging totoo to eh. Kasi may dokumento itong nasa Office of the President. Ayan. Nagmamayabang pa sila na posibleng 2 billion. Ano ba yun? Magkano ba yun? Yung nila? 2 billion pesos will be allocated. Dami nun, di ba? Dami nun. 2 billion eh. Now, this concludes. Ako ngayon ko lang na-conclude na tama pala. Itong administrasyong Marcos, hindi nila kaya na sa mga rally-rallies nila, hindi nila kaya na kusang loob ang taong bayan ang pumunta sa kanilang mga rally-rally o kusang loob ang tao na sumuporta sa kanila. Itong alyansa ng Bagoong Pilipinas, itong administrasyong Marcos. Kasi po, naniniwala po ako this is my own belief naniniwala po ako, personally, na isinusuka na po ang administrasyong Marcos ng taong bayan. Kasi kailangan pa nilang dikitan ng ayuda eh. Di ba? Kung mapapansin mo, dikitan nila ng ayuda para dadami po ang dadalo sa rally. When in fact, hindi po taliwas yan sa mga events ng mga Duterte rally. Okay? Nakakatuwa nga kasi sa mga Duterte, walang ayuda. Walang pera involved na ibinigay sa tao, pero kusang loob ang taong bayan na pumupunta. Kanya-kanyang print ng mga tarpaulins. Kanya-kanyang print ng mga Duterte t-shirts. Kanya-kanyang mga sticker. Meron pa nga pala akong sticker. May sticker ako kay Jay Guevara. Binigyan ako. Tapos, sa mga audience ko sa Donmar TV, kung makikita nyo ako dito sa Maynila, bibigyan ko kayo nito. I-sticker ito. Baliktad kasi yung yung computer ko. Ang nakasabi diyan, bring him home. Di ba? Bring him home. Kung tayo, hanapin nyo ako sa sa March 28 sa Liwasan siguro o sa Luneta. Nandun tayo, okay? Mamimigay ako ng mga stickers. Galing yan sa mga banateros po, Binigyan po ako ng mga halos mga 100 po ito. So, ayan, ipamimigay natin sa inyo po ito. Deserve ninyong magkaroon nito. Okay? So, ganun po. Hindi tatakbo ang kanilang rally kung walang ayuda. Di ba? Kaya, ito, para siguro ito yung gagawin nila para walang pumunta doon sa March 28 rally ni Tatay Digong, sasabayan nila ng ayuda. So ito lang yung advice ko, sa mga natin, sa mga OFWs natin. Sa mga OFWs, sa mga dadalo sa rally ng mga Pilipino. Ito yung advice ko. As much as possible, kung kaya ninyo na kukuha kayo ng ayuda, tapos pagkatapos nung makakuha kayo ng ayuda, punta na kayo doon sa rally. Di ba? Kasi kung ako, mas pipiliin ko yung rally. Kasi ipapakita ko talagang mahal ko si Tatay Digong. Okay? So, yun po. Mag-comment kayo dyan anong masasabi nyo sa ginagawa nilang ito. Mga desperado na talaga sila. Okay? So, punta tayo dito sa
itong si Attorney Claire na pumapalag siya dito sa mga peaceful gathering raw. Bakit raw tinatawag itong peaceful gathering na magsisigaw ng BBM resign? Bakit hindi raw natin gawin sa YouTube na lang itong mga peaceful gathering na ito? Ay nako, Attorney Claire, talagang di ko maintindihan kung anong nang nalagay sa utak mo. Ito ba yun? Tingnan natin. Ayan, ito. Shinare to ng VOVPH. DDS page yan, ha. Mag-subscribe kayo dyan o mag-follow kayo dyan, ha. Credits to VOVPH. Shinare niya ito, balita ng News 5. At ito yung caption ni VOVPH. Kung sa YouTube lang gagawin, hindi na yun gathering. Correct. Ay, nako, Claire, tanga ka rin eh. Tapos, kung sa YouTube channel naman sila mananawagan, papatawag nyo sa Kongreso. Correct. Tingnan nyo yung mga vloggers. Doon na nga lang sa YouTube nag-express ng opinion at reaction ang mga vloggers, pinapatawag nyo pa sa sa Kongreso. Saan na kami pupunta dyan? Tapos, hirap nyo kausap. Wala na tayong option dito eh. Huwag nyo haluan ng bitsin. Sinisingot nyo dyan. Kasi anong sinabi ni Ate Claire ninyo? Ito yung sinabi ni Ate Claire eh. Peaceful gathering for what? Attorney Claire. For what? Anong purpose? Well, they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila. Tapos ipapatawag nyo kami. And for what is that gathering? If they're for peace, why are they asking for the resignation of the president? Yusek Claire Castro. Alam mo, Claire, no? Wala kang magagawa, Claire, kung lalabas ang tao at mag-peaceful gathering. Wala kang magagawa dyan, Claire. Demokrasya tayo. Ha? Hindi nga kami nangingialam sa trip mo eh. Nagre-react lang kami, ha? Pero yung trip mo, hindi kami nangingialam. Sa'yo yan. Huwag rin yung pakialaman itong taong bayan kung ano ang gusto nila. Di ba? Sablay yung suggestion mo na sa YouTube. Sablay. Alam mo ba, Claire, na mas gusto namin magkita-kita kami sa harap, sa labas, at makipaghalubilo sa mga kapwa naming supporters. Di ba? Ewan ko na lang. Ganyan na ba? Ganyan na ba tayo ka manipulative dyan? Ano ba? Bakit sa social media lang? Di ba? Sige, meron naman kayong ayuda dyan eh. Tingnan natin yung mga ayuda ninyong ipamimigay nyo dyan. Kung kaya ba, ako sa totoo lang, bakit ganito na po ang mga reaksyon nila sa totoo lang. Kasi po, natataranta na po ang Malacanang. Natataranta na po ang gobyernong Marcos. Kasi po, kitang-kita nila na matatalo sila sa 2025 election. Kitang-kita nila na galit na po ang taong bayan sa ginawa nila kay Tatay Digong. Yun lang ang aking mano dyan, ha? Okay, bumove tayo dyan kasi ayan, nakakasawa na ito sa Attorney Claire. Sa Attorney Claire lang pala. Okay, ito panibagong banat ni Attorney Claire kay VP Sara. Bakit raw si VP Sara nandun sa The Hague, Netherlands? At bakit hindi siya bumalik dito sa sa bansang Pilipinas? Kasi marami pong mga taong nangangailangan sa kanya. Tama nga itong sinabi ng VOVPH. Ang hirap nyo kausap. Kung nandito naman si VP Sara sa Pilipinas, ipa-impeach ninyo. Away-awayin ninyo. O kung pupunta siya doon sa The Hague, Netherlands, gusto nyo pabalikin. Ano utak yan, Claire? Ito, panoorin natin ito. Ay, nako. Nasaan na ba yung balita na yun? Ito. VOVPH pa rin, no? Another trash statement from the palace, Attorney Claire Castro. Let's disregard her role as a daughter, 80-year-old,
Rodrigo Duterte remains a Filipino citizen detained abroad. Oh, di ba? Wala talagang bastos talaga itong si Claire eh. Ang turing niya kay Tatay Digong, ordinaryong tao lang, di ba? It is the President's duty to protect the Filipino citizens. Yet it is now the Vice President who is fulfilling this responsibly. Sabi ni Castro, wala pa tayong ginagawang aksyon dahil alam natin ang OFWs ay may sariling pang-aanalisa sa mga pangyayari. Sabi ni Castro, di ba mas mapupunta tayo sa dumpster kung maging Pangulo natin ay mga katulad ni VP Sara? Talagang binatikos siya si VP Sara ha? Na mapupunta raw tayo sa dumpster. Na mas inuuna pa pumunta sa abroad, bagamat tatay niya yun, pero maraming Pilipino ang umaasa sa kanya. Alam mo Claire Castro, hindi mo kasi mararamdaman ang nararamdaman ngayon ni VP Sara kasi hindi po ikaw ang... Hindi po tatay mo ang nandun. What if, Claire, sana hindi ito mangyari sa sarili mo. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Baka nga ikaw iiyak ka eh. Kung ikaw raw nasa sitwasyon ni VP Sara, yung tatay mo doon sa dahig, tapos sasabihin mo, bakit siya nandoon? Unang-una, wala kang respeto sa dating presidente ng Pilipinas. Pangalawa, wala kang respeto sa Vice President ng Pilipinas. Ano ka? PCO ka lang. Tapos ganyan ang kitid ng utak mo? Ganyan ka magsalita? You are part of the government, Claire Castro. And VP Sara is part of the government, Claire Castro. But you disrespect these people. Na itong si VP Sara at itong si former President Duterte, minamahal ito ng 90% of the Filipino people. Tapos gaganyanin mo? Kung iniinsulto mo yung itong mga Duterte, para nyo na rin iniinsulto ang buong bansa natin. Sa totoo lang. Castro says, it will be hard to have a president who is always abroad and cannot be really relied on to work on the Philippines. Unang-una, Claire, tanungin nyo sa sarili ninyo, bakit nandun si VP Sara? Kung hindi, sinong nagpapunta doon? Claire. Hoy, Ate Claire, sinong nagpapunta doon kay former president sa dahig? Sinong private jet ang naghatid doon? Di ba? Gobyerno natin. Edi syempre, anak eh. Anak yan. Utak-utak rin, Claire. Utak rin, Claire, ha? Kasi, wala na talaga. Sinisipon ako sa kabubuhan mo at katangahan mo, sa totoo lang. Ito. Next topic natin. Ito itong hiling na isomo na raw si VP Sara. Tinanggihan ng Senado. Tanong, bakit tinanggihan ng Senado? Play, pasok. Sure, ano yung dahilan ni SP Escudero? Bakit hindi pa ito magpapadala ng summons kay VP Sara? Aga magkaiba ang pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng mosyon ng House Prosecution Panel sa Senado para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint. Paliwanag ni Senador Escudero, kapag may sesyon lang ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta ang House Prosecutors ng Articles of Impeachment. Saka pa lamang din niya pwedeng i-convene o tipunin ng impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Ngunit hindi niya pwedeng gawin ang mga ito habang nakareses ang Kongreso. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and
once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinot pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Eh hindi pa naman eh. Eh di hindi pa rin pwede yung writ of summons. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, klaro rin ang pagkakaiba ng pagsasagawa ng mga hearing sa Senado at ng impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Escudero na handa naman siyang sagutin sa kaukulang panahon ang sulat ng House prosecutors. Ngunit inaasahan nito na alam na ang sagot nito ni House Minority Leader 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Kasama ni Libanan si One Riders Party. Alam niyo, sa totoo lang ha, sila lang ang gumugulo dito eh. Kino-complicate nila yung issue eh. Simple, very simple. Hindi po ma-isomon kasi po naka-recess ang Senado. Bakit po problemahin ninyo yan? Di ba? It really shows atat na sila na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, kasimple. Di ba? Huwag kayong kasi sobrang excited. Dadaan tayo dyan sa exciting part. Hindi masomon-somon kasi po naka-recess. Nandyan yan sa batas eh. Okay, simple. Yan kasi, itong hirap na itong mga minions ni Tabaloslos eh. Kasi nagmamadali kayo eh. Atat na kayo, di ba? Ewan ko kung anong dahilan. Ha? Takot ba kayo maging presidente si VP Sara sa 2028? Okay, so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. At pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Importante yan. Okay? At meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? So, lagyan nyo lang ng Balitang Totoo. Donmar TV, Balitang Totoo. Meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat po sa mga audience ko dito sa Donmar TV at sa mga moderators, sa mga nagpapakulay. Thank you very much. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.